Governor ng Lanao del Sur, Governor Adjong, ang host na city natin, Marawi City, na pinamumunuan ni Mayor Gandamra. Nakikiramay din ho kami, Mayor, sa pamilya ninyo. Matagal ko hong kasama yung tatay nyo sa regional government noong panahon na ang regional governor ay si Governor Huki Adjong. Nandito rin ho si Bossing. Si RG, Sir, magandang umaga ho. Secretary Magundadato, Governor Magundadato, of course, ang boss ko, Governor Sakurtan, mga kongresista ho from Sulu, Congressman Arbison, a very good friend. Of course, yung dalawang kongresista sa probinsya ng Lanao del Sur, mga ibinilin sa akin na alagaan sa Cotabato City noong panahon na sila ay miyembro ng Regional Legislative Assembly. The Deputy Speaker, Congressman Yasser Balindong, the Deputy Majority Floor Leader, Congressman Ziaur Rahman Alonto Adjong. Of course, ang pamangkin ko ho na kongresista ng Maguindanao at Cotabato City, by Dimple Mastura, mga mayors na nandito from Lanao del Sur, Province of Sulu, Province of Maguindanao, mga iba pa hong officials na nandito. Alam ko ho, hindi natin kayang isa-isahin. Humihingi ho ako ng paumanhin na hindi natin mabanggit na lahat. Pero lahat ho kayo ay nagpapasalamat kami na nandirito kayo para sa General Assembly ng partidong SIA. Muli ho ay gusto kong sabihin sa inyo na hindi naman ho lingid sa lahat na ako ay galing sa partido ng United Bangsamoro Justice Party. Nauna pa ho dyan ay nagsilbi ako bilang abogado at namuno doon sa technical working group na gumawa ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Magmula ho noong 2012 hanggang sa ito ay matapos noong 2014, maipasa yung batas at yung proseso pareho sa Kongreso at sa Senado. Ako ho ay active na kasama para siguraduhin na una, mapirmahan yung Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at siguraduhin na ang mga provision nito ay maging beneficial, hindi lang sa mga namumuno sa rehiyon, kundi sa ating mga kababayan. Pangalawa ho ay nagsilbi rin ako bilang lead counsel doon sa registration ng UPJP bilang partido ng Moro Islamic Liberation Front. Dahil ito ho ay kasama doon sa mga commitments at obligation na mag-transition yung Armed Revolutionary Group into a political party. Ako ho ang nanguna na ma-file yung petition at mag-argue sa COMELEC para ho ma-issue yung Certificate of Registration for the United Bangsamoro Justice Party. Kasama rin ho ako doon sa nagtatag ng mga institusyon sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Itong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nung binuo ho yung burokrasya at ang itsura o hugis ng gobyerno, kasama ho ako doon sa mga active na participants ito. Of course, yung mga barangay captains, yung mga mayors, ang maalala nila ay barangay hall, municipal building, public markets, water system, police cars, fire trucks. Pero yun ho ay kasama lang doon sa mga mas importanteng trabaho na buuin yung institution ng gobyerno sa atin. Yung Comprehensive Agreement on the Bangsamoro ay malinaw ho ang trajectory nito. Ito ho ay pagkakaroon ng mga institution sa Bangsamoro na magiging stable, na kaya niyang tanggapin o i-absorb yung temporary shocks ng political or democratic exercises. Yun ho ang ultimate na test ng Bangsamoro government. Kung kaya na niya na tumayo, maski na meron tayong democratic process at ito, ang institution nito ay magre-respond nang hindi siya masisira, ito ho ay buo na. Kasama din ho doon sa mga commitments ng parehong partido, gobyerno at saka ng Moro Islamic Liberation Front, doon sa peace agreement ay ang pagtatayo
ng parliamentary system of government na mayroong malakas na political party system. Ang natural ho na pupuntahan ng isang parliamentary system ay meron kang iba-ibang political parties. That's the natural consequence of creating a parliamentary system. The choice to create a parliamentary system in the Bangsamoro was deliberate during the negotiations. So, sinadya at pinag-isipan naming mabuti na yun ang gamiting klaseng political or government structure sa atin sa Bangsamoro. So, hindi ho ito disgrasya. At lahat ho kami ay alam ang ultimate na consequence ng pagkakaroon ng parliamentary system. Today, probably for political pundits and those interested in the history of the Bangsamoro, they should take note of this event. This is a watershed moment in the Bangsamoro history. Today, we are about to end the transition period. During the transition period, it was necessary that a single political party or governing institution should be instituted so that it can gradually transition towards a multi-party system. So natural lang ho na during the transition ay iisa. But as a deliberate consequence of the choice to create a parliamentary system, ang natural ho na pupuntahan niya ay magkakaroon ng iba-ibang partido na empowered. So hindi na ho mangyayari yung unilateral at unitary power block in a parliamentary system. Hindi na ho mangyayari. Sa ngayon ho ay iisa. Pero natural lang na magkakaroon ng iba-ibang power blocks in the different provinces of the region. Natural ho na consequence niya yun. Kaya ho, maski na nasa loob pa ako ng aming partido at ng gobyerno ng BARM, ako ho ang mga paunang pasimuno doon sa idea na kausapin natin yung lahat ng provincial governors at mga local government units. Yun ho ang panimula dahil alam ko ho na pupunta tayo sa sitwasyon kung saan hindi na ho mangyayari na iisa lang ang may control. Kakailanganin natin na mag-compete tayo pero kailangan mag-collaborate tayo sa lahat. Hindi na ho mangyayari kasi transition period lang ho yung iisa yung merong control. Pagka nagkaroon tayo ng parliamentary system, we will have to deal with the reality of a multipolar region. Even the word, maski sa mundo, yung hegemony ng US is dying. So, namamatay na, palubog na yung hegemony ng single power in the world. You have China rising, you have India rising, you have Africa rising, you have countries in the Middle East rising. The reality in the world is that we will move towards a more collaborative world where you have to deal with a multipolar world where powers are diffused and it's not concentrated in a single country. This too is the reality in the Bangsamoro. Hindi na ho kaya na diktahan ng isang partido at isang probinsya, ang probinsya ng Sulu, probinsya ng Maguindanao, probinsya ng Lanao del Sur. And therefore, to survive and to be successful, I have said it repeatedly, we will have to learn to collaborate and work with the other provinces and the power blocks inside their provinces. It can never happen that we will dictate the tempo and the political power in the region for generations. That's not gonna happen. If any party, if any political bloc is to survive in a multi-party system dictated by a parliamentary system, it needs to learn not just to compete, but to collaborate. Kailangan ho natin na hindi lang tayo magaling mag-compete, kailangan din ho nating marunong tayo makipagkasundo doon sa mga kasamahan natin. Kasi kung hindi ho, tayo ay maiiwan.
Among the differences inside was the idea of collaborating with the other provinces. And therefore, I am happy to join yesterday a political party that understands the dynamic of power, and understands the politics of the region, and is able to reach out to different groups and different power blocks across the region so that together we can create a new future for the region. Today, I stand with you, with the Vice Mayor of Cotabato City and majority of the members of the Sanggunian of Cotabato City, and the majority of the barangay captains of Cotabato City, and the President of the Federation of the 63 barangay captains in the special geographic area of the Marne. And more importantly, 10,000 strong members of the SIA party in Cotabato City to pledge our loyalty to our party and work with them in building a new future for this region. Sa muli po, maraming salamat. Magandang tanghali po sa atin lahat. Maraming salamat po.